Miss Catherine Bernardo, sinabing hindi kayang pataubin ng issue patungkol kay Mayor Alcala. Si Catherine, dahil si Catherine Bernardo ang itinuturing na isa sa mga superstar ng Pilipinas. Hindi may kakailan na si Catherine Bernardo ang isa sa pinakamalaking pangalan sa showbiz ng Pilipinas mula pa noon pa man sa kanyang pag-angat bilang artista hanggang sa pagiging isa sa pinakahinahangaan at pinaka-influence sa personalidad sa bansa. Sa edad na nasa late 20s, patuloy pa rin siyang umaani ng tagumpay sa pelikula, telebisyon sa bansa sa edad na at pelikula, telebisyon endorsement at social media presence. Ang kanyang mga projects ay karaniwang sinusubaybayan hindi lang ng mga tagahanga kundi pati na rin ng mga negosyante at mga brand na nais makipag-ugnayan sa kanya dahil sa kanyang epekto sa masa. Ang kanyang personal na buhay ay madalas ding pinagtutuunan ng pansin mula sa kanyang dating relasyon kay Daniel Padilla hanggang sa mga bagong insinuasyon at chismis tungkol sa mga nakikitang larawan kasama si Mayor Mark Alcala. Sa report na ito, tatalakayin natin lahat ng ito. Una, ang endorsement renewal niya. At pangalawa, yung issue tungkol sa posibleng relasyon kay Mayor Mark. At pangatlo, ang mga opinyon at implikasyon nito sa kanyang imahe. Kamakailan lamang ay pumirma Feb 5, 2026 nang i-anunsyo na si Catherine Bernardo ay nag-renew ng kanyang kontrata bilang brand ambassador ng TCL Electronic Philippines para sa ika-4 na sunod na taon. Ito ang patunay na malaki ang tiwala ng brand sa kanyang kakayahan na magrepresenta ng kanilang mga produkto at mensahe sa mga mamimili. Ayon sa mga ulat, formal na pinirmahan ng kontrata sa isang seremonya sa Pasay kung saan dumalo ang ilang opisyal ng TCL kabilang Deputy Marketing Director at Brand Manager kasama ng pamunuan ng Catherine Bernardo's team. So sa pag-renew niya ng partnership, hindi basta ito endorsement, ito isang strategic collaboration kung saan parehong nakikinabang ang artista at ang brand. Para sa TCL, ang imahe at impluwensya ni Catherine bilang isa sa pinaka-trusted at most followed na celebrity ay nagbibigay ng credibility at emotional connection sa kanilang brand sa mga Filipino household. Para naman kay Catherine, ang pagiging ambassador ng isang global tech brand ay nagpapakita rin ng hindi lang siya artista, ngunit isa rin siyang influencer at lifestyle and modern living, no? So, sa kanyang pahayag, sinabi ni Catherine na talagang ginagamit niya ang mga produktong ito sa TCL sa kanyang sariling tahanan, mula sa kanilang air conditioner hanggang sa built-in refrigerator, at ipinapakita nito na hindi lang sila muka ng kampanya kundi tunay na gumagamit ng produkto sa kanyang buhay. So, kasabay din po nito ay napag-uusapan din ang patungkol naman doon po sa issue, no, na talagang hanggang sa ngayon nagkakaroon pa ng marami pang episode at kung ano-ano pa pong mga edits ang ginagawa ng mga netizen para lang talagang patunayan na si Mayor Mark Alcala ay kasama nitong si Miss Catherine. Kasabay ng balita tungkol sa endorsement, maraming usapin ang umuusbong online tungkol sa personal na buhay ni Catherine. Sa isang social media platform at sa tabloid news outlet na Abante, sinabi na tila hindi kayang pataubin ng mga issue ng posibleng relasyon niya kay Mayor Mark Alcala, ang momentum ng kanyang career at mga endorsement. Sa isang viral post sa X, nadawit ang pangalan ni Catherine kasama ang mayor matapos silang mapansin ng netizen na magkasama sa isang mall at may mga larawan at video na ibinahagi na di umano'y nagpapakita ng dalawa na magkasama na agad na nag-triggers ng malawakang reaksyon. So, hindi naglaon, umusbong ang nakakaibang reaksyon. May mga netizen na agad nagkomento na tila masaya at mas malapit ang dalawa na tila nagpapahiwatig ng posibleng pagkakarelasyon. May iba naman na nagtatanggol kay Catherine at sinasabing hindi dapat pag-usapan ng personal niyang buhay at dapat siyang suportahan bilang artista at tao, lalo na kung ang may bahay lang ay hindi pa opisyal na inaanunsyo ang relasyon. May ilan ding mga fan group na tuwirang pumapasok sa depensa ng aktres at ng mayor sa gitna ng mga bashers at mga kritisismo, lalo na kapag may mga negatibong komento tungkol sa alkalde. Ang mga ganitong reaksyon ay hindi bago kung usaping showbiz logic dahil sa laki ng fanbase si Catherine, bawat galaw niya ay may malaking impact sa social media trends at fan sentiments. Ngunit iba ang naging mga issue dahil sa political figure ang taong nadawit na nagdadala ng dagdag na layer ng kontrobersya dahil sa politicization ng personal life.
So, sa aking opinion, may mga tatlong pangunahing aspeto na dapat din nating isaalang-alang tungkol sa mga issue ng relasyon na ito. Una, walang official na confirmation. Hanggang ngayon, walang official na pahayag mula kay Catherine o kanyang management tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon ni Mayor Mark Alcala. Ang lahat ng balita ay nanggagaling sa mga leak photos, social media posts at tabloid reports. Ito ay typical na showbiz, ngunit hindi ito dapat pabasta-basta pagiging patunay. Anumang pagkikita ng dalawang tao sa mall o kahit sa isang lugar ay may otomatikong nangangahulugang may romantikong relasyon na agad. Sa showbiz at politics, maraming factors ang pwedeng makaambag. Trabaho, kaswal na pagkikita o simpleng coincidence lang. So, pangalawa, dapat irespeto rin natin ang kanilang privacy. Maraming fans ang nagsasabing dapat igalang ang privacy ni Catherine kahit na siya ay public figure. Hindi ito nangangahulugang lahat ng aspeto ng kanyang buhay ay dapat gawing public property. Ang labis na pag-speculate at pag-chismis ay maaari ring magdulot ng stress at pagkasira ng imahe, lalo na kung ang isang artista ay hindi pa handa o ayaw mag-announce ng anumang bagay. Pangatlo, meron po yung implication sa public image at career. Nagiging hamon sa isang artista lalo na sa social media era kung paano papamahalaan ang personal brand sa gitna ng rumor at issue. Ang patuloy na mga balita tungkol sa posibleng relasyon niya kay Mayor Mark Alcala na isang politiko ay maaaring magdala ng iba't ibang reaksyon, lalo na sa mga fans na hindi sanay makakita ng isang artista na nakalink sa isang public official. May ilang segment ng fanbase na naiinis o ayaw na nasabing ugnayan dahil sa perception na maaaring maging mapoliticize ang issue o kaya ay makaapekto sa imahe ni Katrina. Bilang isang independent woman, ang ganitong sentiment ay lumalabas lalo na sa mga online discussion threads at kung saan may mga komento na mas bet nila sa ibang public figure tulad ni Pasig Mayor Vico Soto para kay Catherine dahil sa perceived na less drama, less politics vibe. Hindi rin may kakaila na ang malaki ang epekto ng tabloid culture sa pagbuo ng narrative na ito. Sa mga ganitong issue, ang mga articles tulad ng Abante maaaring magkaroon ng sensational tone na nagbibigay ng mas maraming atensyon at reaksyon mula sa publiko. May mga pagkakataon na mga ganitong balita ay lumalampas sa simpleng report at nagiging opinionated narrative na maaaring mag-ambag sa further speculation kung ano ang tunay na nangyayari. Sa ngayon po, kahit may mga issue at may mga negatibong reaksyon ang mga netizen at ilan sa mga fans si Miss Catherine Bernardo ay masasabi nating hindi pa rin natitinag itong si Miss Catherine dahil pagkatapos mag-surround ang mga issue at mga videos na sila po ay namataan di umano na sinasabing AI or edited videos ay nagpapatuloy pa rin ang lahat ng kanyang mga endorsement na tila bagay hindi siya coincidence but pinapakita nito na kahit ano pang mga issue ang lumabas patungkol kay Catherine ay hindi po siya matitinag at hindi po yun nakakaapekto sa kung ano man ang meron siya ngayon. So, kaya naman irespeto na lang po muna natin yung privacy ni Miss Catherine.